Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin at medyo may bad news tayo kasi nga may darating na bagyo. So sana hindi naman tayo matumbok o matumbok yung probensya natin. So sana lumis naman o kaya mawala na nga o mabasag yung bagyo para sa ganun dire-diretso na rin yung hagis ng kalapate natin kasi baka matagalan na naman to pagka natumbok nga yung probinsya namin at medyo malakas yung bagyo. So delikado na naman tayo o yung pangangarera natin, saka kawawa rin, maraming magiging kawawa rito sa amin. So sana wag naman na lumakas yung bagyo. Kung tumama man, dapat mahina lang. So yun nga mga kabi, update tayo sa mga kalapati natin. At ito yung kalapati natin na Homer. So mukhang hindi na tayo mahihirapan magpares dahil pares na nga siguro itong dalawa natin. Ayan, pares Homer yan mga kabi. Ayan, putok-putok na ilong. So medyo bata pa to, pero may edad na rin to. Itong Homer natin na to, mga classic racing Homer na kasi to mga kabi, kaya hindi na ganong sobrang laki yung ilong. So hindi katulad ng mga talagang Homer na talagang sobrang laki ng ilong. So sila medyo malaki na lang yung ilong nila, pumuputok-putok, pero hindi na nga sobrang putok yung nangyayari sa ilong. So siguro nakakita naman na kayo lahat ng mga Homer, malalaki ilong. So yun nga yung lahi ng kalapati natin na binread natin. So kumbaga upgraded na. Ito naman yung kalapati natin na i-breed. So ito yung inbreed natin ng Bali Morris. So i-cross natin yan. So hanapan natin ng kapares. So nakapahinga pa kasi mga breeder natin, kasi tingnan nyo yung mga itsura ng mga breeder natin. So ito yung anak ni Balaling sa kanong 2 times Tacloban. So bali mahihiram sa atin to nung tropa natin si paring Molo. Ayan, so medyo maganda raw kasi nagiging resulta nung lahi sa kanya ni Balaling. So yung tatay nito kasi pinahiram ko sa kanya yung namatay nga natin na kalapate. Bali napahiram muna natin yung kay paring Molo. So bali nakapagpalabas siya ron ng mga anak, saka meron ng apo. So mabilis nga raw yung kalapati na yun at nagpapanalo ngayon sa pooling. So bali lahi nito, kaya hihiramin niya ngayon ulit to. So ito anak ni Balaling to mga kabi, na anak nga sa 2 times Tacloban natin, saka 2 times Norte. Ayan. So bali ito yung lahi niyan, ito yung mga ninuno ng mga Morris natin. Ayan. Medyo nagmana mga kabi. So kadalasan ganyan yung kulay kapag nag-throwback nga yung kulay. Kasi ito yung isa natin na Morris yan, pares Morris yan. So bali ito anak to na neto. Yan. So kapatid to ng 7th overall. 7th overall champion, 1st overall, 3rd overall, 5th overall, saka lap champion sa lap winners. So maraming napanalunan talaga ilahin nito mga kabi. So ayan. So bali magnana yan mga kabi. Bali lolo rin pala nito. Ito bali tatay din nito yan. Ito rin yung tatay nito. Na tatay din nun. So bali yun yung nanay niya. Ayan yung Morris natin. So in-update ko na kayo sa mga stock bird natin kasi nga medyo hindi pa maganda yung condition ng mga stock bird natin dito. So naglulugon pa lang kaya hindi pa tayo makapag-breed o patapos pa lang maglugon. So pero ito i-breed ko to mga kabi, ito. Itong kalapati natin na to. So sana hindi tayo mabagyo kasi baka bumagsak pa tong kulungan nila, pero safe naman siguro sila dito. Kasi nga medyo mataas naman tong lugar dito sa amin. Kasi ito. Yan, so dito lang ang problema kapag dito nang galing yung malakas na hangin. Yan. So dito okay naman. So sabi kasi sa balita mga kabi, sa probinsya daw namin tatama ngayon yung bagyo. So sa balita lang yun. So updated naman tayo lagi sa weather forecast kasi nga yan ang tinitingnan natin kung sa panahon ngayon mga kabi, lalo na pagka madalas yung bagyo. So kailangan lagi kayo updated sa mga news, lalo na kung may nire-race kayo. So kapag malakas kasi ulan, kung minsan mga kabi, halimbawa dadaanan o maulan dun sa lugar ng paghahagisan, pwede nyong wag na isabay kahit na tuloy-tuloy yung training. So para makaiwas din kayo sa kumbaga mawala yung kalapati nyo. So kailangan may iwasan nyo rin yung mga yan. So wala namang problema kung 2-3 training hindi maisama yung kalapati nyo. So walang problema dun mga kabi. So basta maganda yung kondisyon ng kalapati nyo, uwi-uwi yan mga kabi. Basta maiwasan nyo lang lahat ng mga dapat na iwasan, katulad nga nung yung mga kalapati na madalas magkasakit, saka yung ganyan nga yung mga bagyo. Yan.
So, ito yung anak nila. Ganda, blue bar yung naging anak. Nagmana rito sa lola. So, ito yung tatay niya. Ayan. So, yung lola na ito, bali lola niya mga kabi, white feather na blue bar. So, doon nga siya nagmana. Ayan. So, ito yung breeder. Ayan. So, hindi tayo nag-breed na ito. Nakasama natin. So, ito yung breeder natin dito. Tatlo. Ito, itong isang pares na to. Hindi pa nag-iitlog. Matagal ko na pinagpares to. Naglugon kasi itong hen natin. Kaya hindi pa nagpapares mga kabi. Naglugon to. Itong hen natin. So, katatapos siya lang maglugon nung naipagpares nga natin dito. So, hindi pa siguro natatapos at matatapos pa lang. So, itong kak natin, walang problema dito kasi itong kak natin, basta merong kakastahin to kahit naglulugon, kakastat to at mag-iitlog nga yung kapares nito basta nakakondisyon yung kapares. So, yun yung advantage ng mga kak. Kahit na naglulugon yung kak nyo, pwede nyo gamitin sa breeding. So, yung hen nyo, yun ang hindi pwede kapag naglulugon yung hen nyo o kaya wala sa kondisyon mga kabi. Hindi nyo nga pwedeng i-breed. Hindi katulad ng kak na basta nakakakasta, kakasta yan, mag-iitlog yung kapares niyan at magkakaroon ng semilya. So, pero na lang siguro kapag matanda, kailangan talagang i-condition nyo ng mabuti. Mainam pa rin mga kabi kapag nakakondisyon ng mabuti yung mga kalapati nyo bago nyo nga i-breed. Yan yung 7th overall mga kabi, ayan. So, lahat naman halos ng mga breeder natin dito, meron ng napatunayan. So, yun nga sinasabi ko sa inyo mga kabi, mas maganda kung mag-breed kayo ng kalapate na meron ng napatunayan. So, ito, kalbayog to. So, Morris din to mga kabi. Yung tatay nito, super set winner, overall champion. Ito, yung tatay nito. So, siya naman mga kabi, multiple pulling winner sa Norte. Nilipat namin ng South. Finisher nga lang siya ng kalbayog. So, tawid dagat yun. Medyo may ano pala, may nasira pala siyang bagwis. Naglulugon pa, ito. So, ito yung kapares niya, 6 overall naman to. Ito yung speedbird natin, yung Falcon line natin dito nagmula. Yun yung mga pinagpapares natin mga kabi. So, sa mga nanghihingi sa atin ng update, yan lang naman yung mga breeder natin na ginagamit ngayon. Bali, ang susunod natin na mga gagamitin ulit, yung mga choco. Ayan, so, 3 pares na choco. Itong choco na to. Pagkatapos ng maglugo nito, ay paparis na natin to. Kasi yun din mga kabi, no? Yung kagagamit lang natin, bali gagamitin din natin. Gagamitin natin ulit saka itong choco. So 3 choco yan yung gagamitin natin. So hindi pa kasi tayo nakakakuha ng puting kalapate, kaya hindi pa natin, hindi ko pa kayo may update. Ayan. So pero pag nakakuha na tayo mga kabi, dire-diretso breed na natin agad yun. Wala na kundi kondisyon. Basta diretso breed na natin pagka nakakuha tayo ng puting kalapate. Ayan. Para mabilis makapagparami. So bali 3 pares ang gagamitin natin na choco sa mga susunod na panahon kapag nagkaroon nga tayo ng time at saka nakapaglugo na nga ng husto yung mga kalapate natin. So hanggang dito na lang mga kabi yung video natin. At i-update ko naman kayo sa susunod na video sa mga flyers natin. So happy flying sa inyo. God bless.